Hello mga kabagis! Papunta kami ngayon ng Manila North Cemetery bilang pagunita sa ikalawang taong pagkawala at pamamahinga ni Daddy Eddie. Kaya bibisitahin namin ang puntod niya at lilinisan. Standing ako dito sa minibus. Shoutout kay ate nagbabu kay mami. Nakapit na ang metro dito. Standing ko dito sa minibus. Going to Blumentritt. Ayan, nandito na kami sa Manila North lang pala. Manila North Cemetery. Mas isa mo po, maglalakad lang po kami para makatipid since maaga naman ito at exercise. Kaya ayan, nagulat din kami. Gaganda pala ng mga musileo dito. Sobrang nakaka-amaze. Yung iba talaga parang bahay na talaga at ang ganda-ganda. Dahil first time nga namin pumunta na naglakad, hindi namin alam kung paano makarating. Basta, ang palatandaan lang namin sa pagtatanong ay kung paano makakarating dito sa musileo ni FPJ. Dahil kapag nandito ka na, malapit na ito dun sa pupuntahan namin kay Daddy Eddie. Po family, ayan o. At syempre, nandito na rin ng Tibo. Bibisitahin din namin sila. Pero ganito nga lang. Syempre, sino bang di nakakilala dyan? FPJ yan. Musileo lang talaga. At syempre, ang exciting part, papunta na rin kami maya-maya dito kay Daddy. At sobrang malapit na talaga. Na-excite na talaga ako ulit makita yung puntod ni Daddy. Ayan, hindi ka na tayo. At ito na nga, sa ilang sandali ng aming paglalakad, ay narating na rin namin itong way malapit sa puntod ni Daddy. At nagulat talaga kami at nahappy sa aming nadatnan. Kaya pala hindi ko siya agad nakita. Kasi, ayun no, tambak ng mga basura. Gabundok na mga basura. Kaloka. At talagang alam ko, hindi ako nagkamali na dito talaga yun. At sobrang nalungkot ako nung aming nagatnan itong lugar na to. Grabe. Sobrang daming basura. Tingnan nyo. Ewan ko, New Year pa yata nila to. O ewan ko. Basta. Kaya naman, pagdating dito, agad naglinis sila Kakunjing at saka si Mami. Ayun, may parating na lalaki. Sino nagtatapon ng basura dito? Hindi kami humingi ng tulong sa kanya. Nagkusa lang siya tumulong. Mga basura, sino nagtatapon dito? So, tinatanong ko siya. Oo nga eh. May tinuturo siya. Dito inipon yung nag-New Year siguro. Na iba. Pero laking gulat ko nung matuklasan namin na siya rin pala yung may kakagawa ng mga basurang nakatambak dito. Kaya pala wala siyang reklamo na naghakot at ayan, kinuha niya lahat ng mga basura at nilinis niya talaga. Ito yung tagpo na hinahakot niya yung mga basura at nakita siya ng mga lalaki na nandito rin. Mga nag-aalaga rin pala sila ng mga nicho dito. Kaya pala wala siyang imik at wala siyang reklamo habang tinatanggal niya lahat ng mga basura na nakatambak dito. Ayun pala, siya rin pala talaga may gawa. Diyos ko, kaloka. At mamaya nga dito sa video na ito, darating yung mga lalaki na kung saan talagang galit na galit sa kanya kasi style pala niya ito. Daw kasi siya kapag may mga nakatambak na basura at dumating yung may-ari, kukontratahin niya yung mga tao para bayaran siya, para linisin yung mga tambak ng basura. At sa tagpo na ito, kausap ko na nga ibang mga lalaki dito. At nag-inquire na nga rin ako kung magkakano yung magpapagawa ng lapida at saka yung magpapalagay ng bubong at upuan. Kahit man lang sana na simple. Ian ko na lang natin sa opisina mamaya. Kaya nila ginagawa ko dahil Sila may gawa. isipin nyo ba't magkakaroon ng basura? Ang dami, oo nga eh. Magkakaroon ng ganyan dito. Tinambak talaga dito, ang dami oh. Kaya nga ba't magkakaroon ng ganyan dito? Kukuha nyo ng magkatapos ng basura sa taas. Papatapos sa kanya. Hindi naman yun nilalabas. Kaya rin may mga dadala. Mga basura. Ay nakto yung mga caretaker doon. Magkaroon man ng dumi, mga ganyan-ganyan lang. Hindi yung ganyan na tatambak na ganyan. Kaya pala kuha siya kagad ang walis kanina eh. Nakita niyang may ano dito eh. Kanina ito, galit dito, ganyan, hindi ginawa. Marireklamo kami. Marami yung may galit ko talaga yun. Kaya pala, hindi naman namin inuutusan kanina. Kami nag-ano dito eh. Kung ilalabas mo dyan, Hakot niya kagad eh. may dumadaan ng basura dyan. Oo nga. Niya, wala akong problema. Sana nilabas niya na, hindi niya na tinambak. At ito pala si Kuya. Diretso na sa truck. Talagang gigil na pala siya dyan sa tao na yan kasi gawain niya pala yung ganun. Hindi ko na lang na video kasi nga nagulat din ako sa mga sumunod na mga ganap.
Dahil ang purpose lang naman talaga ng video na to para ma-update ko yung mga kapatid ko dahil hindi sila nakapunta ng araw na ito. May part talaga na naawa kami dun sa tao. Tama na kuya! Tama na kuya! Kasi gawain niya pala yung gano'n na hindi maganda. Totally namin siya kung Tama na kuya! gawa kami sa kanya pero mali talaga yung gawain niya sa ganito. Ilalabas naman niya. Para siya kumita. Tapos ay kumahal, pagtapon niya ng mga basura at natapos kami dito sa pagdalaw, hindi namin siya nakita. Sabi namin na abangan na lang namin siya doon sa may puntod ni FPG para kahit man lang pamerienda maabutan. At dahil naawa rin kami na talagang pinagalitan siya ng mga senior dito. Wala siyang nagawa. Yung awa pala namin sa kanya, aba, pagdating namin doon sa Oo, puntod paikot pa nga yun hanggang dito. kami ng mahal. Binayaran din namin siya at binigyan ng pangmerienda. Yun naman kasi sinabi ng mga senior kay pamerienda. Gulat talaga ako sa kanya, kaya pala daming galit sa kanya. Talagang totoo pala yung sabi-sabi sa kanya. Maraming galit sa kanya. Pero wala siyang choice. Hindi naman namin ginawa, hindi namin kasalanan magtambak siya dyan. Tinawagan ko si Kuya Jolex, mabuti na nakuha ko yung number niya. Kaya ayun, umalis siya agad, natakot siguro. Nilalabas mo siya pag nag-ano ka ng basura. Wawa naman si kuya. Ano, naawa sa'yo si Kuya. Huwag ka na kasi magtatambak ng basura. Oo. Tulong lang, oo. Tulong lang naman Ayan, sinabi niya. Sa puntong to talagang naawa talaga kami sa kanya. Di kasi namin alam talagang gawain Diretso mo pala na yung niya basura talaga mo. yun. Huwag mo nang iipon. Hindi, gano'n ako sigati lang. Para sa tinutulungan mo yan, eh. Siya rin maglilinis. Pumunta tayo sa iyo. Hindi naman siya nagkontrata. Hindi naman siya nakontrata, hindi naman siya naman. Para tumulong lang siya. Oo. Dahil siguro siya nagtambak kahit aalisin niya. Binutawan yung lagerbis, eh. Nasa pakpaw dyan. 4-5. Sige, iyan natin sa kanila may kung ano plano nila. Kompleto na raw, may ganyan. Tapos may lagay ng base, pintura. Tapos kung magpapagawa daw dito ng ganyan, yung parang may bubong may. 40? Baka mahal. 40,000? Tipin po tayo dyan, eh. Hindi, kahit na simple lang ganyan lang oh. Siyempre lang, wag yung bungga. At ayan, sa Ganun. wakas malinis na nag-selfie kami dahil pinadala rin namin yung picture sa mga kapatid namin at happy na rin sila sa Magdining. naging Hi! result. Walking tayo ulit. Booking kami. Walking, Ang sarap kayo mag-booking. Correct. From dun sa may Manila North na Cemetery Arco hanggang dito kila ano. Siguro sabihin natin nagsimula kami doon ng mga 10:30. 11 lang nandun na kami sa ano. Kay Daddy. Kaya carry lang. Kahit hindi na tayo mag-tricycle naman ng tricycle dito 60 pesos. Correct. 20 ang isa. Paano kung apat kayo? 80. Hindi pa merienda Pag na lang. 5, 100. O at least nakatipid tayo ng tricycle. May pinabayad natin doon sa nag-ano ng basura. Naglinis. Kahit hindi sa atin yung basura na nandun. Diba? Kailangan lang talaga may baong kang tubig pag nandito kasi nakakaupaw. Puro carry lang, paglalakad. Carry lang, paglalakad, malapit lang. Ayun, makakanan na tayo dyan. Sabi ko diretso, malapit lang pala. Ito sila. Okay? Huwag ka manuno ka. Dito, okay. Ay, oo nga si Kuya. Yan, ito kami. Hindi. Ang artista ng bawal. Ano, national artist. Sino to? Honorata de la Rama. Hernandez. Hernandez Ibera. Ay, si Amado. Amado Hernandez. Amado Hernandez. Ang yan, may dikit sa magaling mag-paint. Magaling mag-paint, Amado Hernandez. O, tabi. So, ayan. Palabas na kami ng Manila North Cemetery. So, nilakad lamang namin siya mga kabagis. Back and forth. Nakasave kami ng 120 pesos. O, di ba? Lalakarin namin siya mula dito hanggang kay Fernando po. Nasa 20 minutes lang. Depende pa kasi kami nasa sightseeing kaya mabot kami ng 30 minutes eh. Ayan, picture ko kayo dyan, May. Ayan, selfie lang tayo, selfie lang. Mission Ayan, 1, 2, accomplished. 3. Salamat po mga kabagis.